Ibabahagi ko po ang post na ito na nag-trending sa Twitter at talaga pong pinag-usapan at marami pong nakarelate dito. So sabi po ni Vorgy, sa totoo lang, nahihirapan na akong maging breadwinner. Hindi pa dumarating ang sahod pero ubos na kaagad dahil sa mga kailangang bayaran. Utilities sa bahay, pambaon ng kapatid, panggastos araw-araw. Ang hirap magtira sa sarili kung wala na talagang natitira sa'yo. Yan po yung sabi ni Borgie. Alam nyo, maraming nakarelate dyan. Talagang mahirap na po ang buhay ngayon. Ang mahal ng bilihin, ang daming gastusin, pero yung sweldo naman po natin ay hindi nakakasabay. One time, may nakausap po ako na mga construction worker na mga taga-probinsya. Ang sabi po nila sa akin, hindi daw po sila tatagal dun sa trabaho nila. 1 week pa lang sila pero nagpaplano na silang umalis dahil ang liit po ng sahod. Nasa 500 plus lang yata. Talo po sila dahil sobrang pagod at saka hindi naman libre yung pagkain. Sila yung gumagastos sa pagkain lang. Wala na halos natitira sa kanila dahil sa gastos. Tapos napakaliit pa nga ng sahod. May mga anak po sila at meron po silang binubuhay na pamilya sa mga probinsya. So, naisipan nilang maghanap ng ibang pagkakakitaan. At yan po yung nangyayari sa atin ngayon. Sino naman po ba ang hindi mahihirapan? Sunod-sunod na tumataas ang presyo ng bilihin. Kung noon, asukal, sibuyas, sa kasalukuyan, bigas, eto kamatis. Naging 160, naging 200 to 230, ngayon 300 pesos. Hindi pa natin pinag-uusapan ng LPG at mga produktong petrolyo. Tapos ito, Meralco, nag-announce na magtataas ang singil sa buwan na ito, September. So, talagang yung mga tao ay dumadaing na po. Anong ginagawa ng mga taga-kabilang kubol? Kahit sila mismo, nahihirapan, ang ginagawa nila, nagkakalat sila ng misleading information, disinformation, para siguro i-divert ang atensyon ng mga tao or para linlangin ang mga tao. Kagaya nung nagkalat sila ng picture na sa akin pong palagay edited, no, picture ng mga presyo ng bigas na panahon daw ni Pinoy, pero yung picture na yon wala naman pong nakalagay na date, no. Ang sabi dun sa picture, may mga halaga ng bigas na per kilo na umabot ng 77 pesos, 70 pesos. Wala po akong natatandaan ganun sa panahon ni Pinoy. Kahit malagkit, hindi po umabot ng ganun ang halaga. Wala po ako natatandaan. Pero marami na naman po silang napaniwala na nung panahon daw ni Pinoy umabot ng 75 to 77. Wala po akong natatandaan personally. Kaya hindi po ako sigurado kung totoo yun. Kasi yung nakita kong picture na yon sa TikTok nila pinakalat, wala pong date. Ulat daw ng TV Patrol. Alam naman po natin yun na ang daling i-edit, no? So, walang date at hindi mo alam kung edited. Pero ako personally, wala po ako natandaang 77 pesos ng panahon ni Pinoy or 70 pesos. Meron po ba kayong natandaan? Kahit malagkit, wala akong nakitang ganon. So, yun po yung ginagawa nila ngayon. Ang totoo, nahihirapan na yung mga tao, pero sila patuloy na nanlilinlang at nagkakalat ng hindi totoong impormasyon. Sa akin pong palagay, ang dami na naman po, nauuso na naman po ang mga misleading information. Kung sino-sino na naman po ang nagsusulputan. Yung iba ay mga walang identity, no? Para manlinlang, para mang-mislead, para mag-divert ng atensyon ng mga tao. Tapos makakabasa ka pa ng ganito. Teachers groups denounce DepEd's distortion of history in curriculum revision. Ayan, history distortion. May mga ganyang eksena. History distortion by doing curriculum revision. So, buti may mga umaalmang teacher kasi may mga teacher na sumusunod lang no? Or kumakampi, sumusuporta. Kahit, ewan ko ba kung bakit tayo nagkaganito. So, may mga false claim, may mga nagkakalat ng misleading and incorrect and hindi totoong impormasyon para lituhin ng mga tao. And then may ganito, history distortion sa school. Kung ako ang tatanungin nyo, sa mga teachers ako maniniwala. Dahil alam ng mga teachers ang totoo, dahil pinag-aralan nila ang history. Pero ganito, ayan po yung nangyayari sa bansa natin. Habang tumataas ang presyo ng mga bilihin, nahihirapan tayo, dumadaing na yung mga tao, may nangyayaring history distortion, di umano, ayon mismo sa mga teacher. Tapos, palaki ng palaki ang mga pondong hinihingi nila, hindi naman natin nararamdaman ang pagbabago. Pataas pa ng pataas ang presyo ng bilihin. Ano po kayang kakahinatnan ng bansa natin kung magpapatuloy ito? Ano pong masasabi niyo sa mga ibinahagi ko sa inyo? Ang inyo pong pag-comment at pag-like ay nakakatulong po ng malaki sa video. Kaya sana po huwag niyo kalimutang mag-comment at mag-like. Na-appreciate ko po yan. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Marami pong salamat.